Magandang araw po sa mga solid listeners ng channel na to. Kamusta po kayo? Ako po si Luella, 37 po ang edad ko at taga Pateros. First time ko lang pong magbabahagi ng kwento ko dito. Mahilig po ako sa mga horror stories at libangan ko ang manood ng horror movies sa sinihan kahit mag-isa lang ako. Malakas ang loob ko kasi alam kong palabas lang yun at hindi naman totoo. Nakapanood na kasi ako dati nung bata pa ako kung paano ginagawa ang mga eksenang katatakutan. Kaya naman natanim sa isip ko na hindi talaga totoo ang mga nangyayari doon. Pero pag ang mga kwento ay hango sa totoong karanasan, dyan po talaga ako natatakot. Lalo na at pagtungkol sa mga multo-multo. Nagkaroon na po kasi ako ng karanasan tungkol dyan. At hindi ko akalain na sa isang sinehan pa iyon mangyayari. Kung saan paborito ko pa namang tumambay. Nangyari po yun isa sa mga ordinaryong araw na bored ako at walang magawa. Nagtitinda nga po pala ako ng isda sa palengke. At nung araw na iyon ay maaga akong nakaubos. Matapos kong umidlip sandali ay pumunta na nga ako sa isang mall. Di ko na lang po sasabihin kung saan. Naglibot-libot muna ako at bumili ng ilang kailangan bago pumunta sa sinihan. Pero pagdating ko doon ay hindi na pala showing yung gusto ko sanang panoorin. Napilitan na lang akong manood kahit hindi ko masyadong gusto yung palabas. Hindi kasi siya horror kundi isang suspense thriller. Di ko na lang maalala ang title. Pagpasok ko ay hindi nga ganun karami ang tao. Mangilan-ngilan lang at hiwa-hiwalay pa ng upuan. Kagaya ng dati ay doon pa rin ako pumuesto sa itaas. Doon kasi ako komportable. Mula doon ay kitang-kita ko ang mga tao sa paligid ko. Hindi pa nag-uumpisa ang movie kaya medyo maliwanag pa sa loob ng sinihan. Karamihan sa napansin kong nanonood ng mga oras na iyon ay mga magnobyo o grupo. Ako lang yata ang nagsosolo. Pero sanay naman na akong mag-isa. High school pa lang ako at sa may Kawayan, Bulacan pa kami nakatira. Nanonood na talaga ako mag-isa doon sa sinihan na IS. Nagsimula na noon ang palabas kaya dumilim at tumahimik na ang paligid. Nung una ay naburingan talaga ako sa mga eksena. Sa isip ko, kapag sa mga susunod ay ganoon pa rin, lalabas na lang ako. Di bali nakakong masayang ang binayad ko, wag lang ang oras. Pero maya-maya ay nagsimula na ring maging exciting ang palabas. Kahit hindi siya typical na horror story, makapanindig balahibo din ang bawat eksena. Hindi ko nga namalayan na natuon na pala doon ang atensyon ko. Maya-maya ay naramdaman ko na yung matinding lamig na binubuga ng aircon. Alam kong malakas talaga ang aircon doon, lalo ganoon na iilan-ilan lang ang tao. Nagsisi ako na hindi ako nakapagdala ng jacket, kaya ayun, nagtiis akong mangaligkig sa ginaw. Pero maya-maya ay napansin ko na parang may kakaiba sa ibinubugang lamig ng aircon. Yung tipo ng lamig na nagpapatayo ng balahibo ko, partikular na sa batok. Napatingin ako sa paligid ko. Ako lang pala talaga ang nag-iisang nakaupo sa may bandang taas. Lahat sila ay halos isang hanay lang ang pagitan at parang hindi naman sila apektado sa sobrang lamig. Hindi na ako naging komportable sa panonood at pandalas na ang himas ko sa batok ko na parang may nakadagang yelo. Maya-maya ay natigilan ako. Nag-iba yung pakiramdam ko sa batok ko. Hindi na lang siya basta malamig, kundi parang may hangin nang bumubuga. Pinakiramdaman kong mabuti. Bigla akong napaunat ng upo nang may marinig akong tila tunog ng paghinga, kasabay nung hangin na parang galing sa bibig
ng isang taong humihinga. Alam kong mag-isa lang ako sa gawin na yon, pero nagpalinga-linga pa rin ako at wala nga akong nakitang ibang tao. Muli akong nakiramdam, parang nawala din naman. Kaya naisip ko na baka nadala lang ako sa pinapanood ko. Pero hindi na ako masyadong nakapokus sa panonood. Maya-maya naman ay bigla na lang akong napapitlag nang marinig ko uli yung tunog ng paghinga kasabay ang pagbuga ng malamig na hangin sa batok ko. Sa pagkakataong yun ay malakas na yung tunog at buga ng hangin sa batok ko. Nang pabigla akong lumingon ay sumalubong sa mukha ko ang buga ng hangin. Para akong hiningaan sa mukha, bigla akong napasigaw sabay tayo. Naninindig ang balahibo ko sa takot. Nagmamadaling kinapa ko sa dilim ang baitang pababa. Napatingin sa akin lahat ng mga taong nanonood pero hindi ko na magawang sumagot. Panay lang ang sigaw ko nang may multo. Napatayo din ang iba at lumingon sa pinanggalingan ko. Sinalubong naman ako ng mga guard habang pina-flashlight ako. Umiiyak na ikinuwento ko sa kanya yon. Halata kong hindi siya naniwala pero wala na akong pakialam nun. Ang gusto ko lang ay makalabas na kaagad. Mula nun ay hindi mo na ako mapapanood sa sinihan mag-isa, kung di rin lang puno ng tao at marami akong kasama. Hello po sa inyo mga kapwa ko taga-subaybay at sa lahat ng bumubuo ng channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Irma. May asawa po ako at 2 anak at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa lungsod ng Pasay. Gusto ko pong i-share sa inyo yung isang pangyayaring naranasan namin ng anak kong panganay sa loob ng isang sinihan dito rin sa Pasay. Nangyari po ito taong 2014. May 1 dekada na rin ang nakakaraan. Sa Batangas pa kami nakatira noon at isa pa lang ang anak namin ng asawa kong si Darwin na isang seaman. Galing kami ng Batangas noon at nakipagkita sa kasamahan ng mister ko sa Pasay para personal na kunin ang padala niya. Matapos yon ay tumuloy kami sa isang mall para ipanood ng sine ang anak ko. May mga sinehan din naman sa Batangas pero wala lang akong time kaya sinamantala ko na din ang araw na iyon para pagbigyan ng anak ko at matigil na ang pangungulit. Cartoons ang palabas noon. Parang yung may dragon ata sa pagkakatanda ko. Pero dahil siguro may ilang araw na rin ang nakalipas mula ng first showing nun, ay konti na lang ang taong nanonood kaya maraming bakanting upuan. Sa bakanting gitna kami naupo, medyo malayo sa karamihan. Alam ko kasing maingay manood ang anak ko at ayokong makaistorbo sa iba pang mga nanonood. Habang nag-i-enjoy ang anak ko sa panonood, ay naging abala naman ako sa pakikipag-chat sa asawa ko. Kinakamusta niya kasi ang lakad naming mag-ina. At sinabi ko nga na ipinanood ko kako ng sine ang anak niya. Matapos naming mag-usap ay saglit akong tumutok sa palabas. Pero hindi talaga ako mahilig sa mga cartoons o animated movies kaya nag-scroll na lang ako sa cellphone ko. Hanggang sa nabisi na naman ako sa pakikipag-chat sa mga kaklase ko sa group chat namin. Pero napapatingin ako sa anak ko kasi nagsimula na siyang mag-ingay. Ganoon kasi talaga ang anak ko kapag masyadong nadadala sa pinapanood. Napakalikot sa upuan, hindi mapakali, galaw ng galaw, kaya nauuga din ako sa bawat paggalaw niya. Mayat-mayat pa ang tayo niya at pagpadyak kaya naapakan din niya ang paa ko. Panay pa ang salita habang nanunood.
kung minsan ay may kasama pang palakpak, kaya maya't maya din ang saway ko. Hindi na rin tuloy ako makapokus sa kausap ko dahil sa kakasaway sa kanya. Ayoko kasi yung may bigla ding sisita sa amin dahil sa ingay niya. Mabuti na nga lang at medyo malayo din kami sa iba. Pero binalaan ko siya na kapag hindi siya mag-behave ay ilalabas ko siya ng sinihan. Mabuti at nakinig naman. Tinuloy ko ang pagkikipag-chat ko. Pero maya-maya lang ay nararamdaman ko na naman ang paglilikot niya. Nakaapak na naman siya sa paa ko. Bahagya akong nakatalikod sa kanya noon pero ramdam ko yung bigat ng paa niya na nakapatong sa paa ko. Kaya hinila ko yon mula sa pagkakaapak niya. Pero muli niya iyong inapakan. Pilit kong inaalis ang paa ko nang hindi lumilingon sa kanya. Pero hindi ko maialis. Kasabay ng malakas na pagtawa niya ay napalingon na ako. At nagulat ako nang makita kong nakataas at nakabaluktot pareho sa upuan ang dalawang paa niya. Pero ramdam ko pa rin na may nakaapak sa paa ko, kaya agad akong napayuko. Ganoon na lang ang gulat ko nang may maaninag akong parang braso ng tao na siyang nakadagan sa paa ko. Sa gulat ay bigla kong nahila ang paa ko sabay tayo. Agad kong inilawan ng cellphone iyon at napaatras ako nang makita kong may taong nakadapa sa ilalim ng upuan. Dalawang braso lang niya ang nakalitaw at maliit iyon na parang batang nasa kasing edad lang ng anak ko ang may-ari. Sinigawan ko yon at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Tumingin ako sa paligid. At sa bahagyang liwanag na nagmumula sa malaking screen ay nakita kong nakatingin din sila sa amin. Kahit walang nagtatanong ay sinabi kong may batang gumagapang sa ilalim. May ilang napatayo sa sinabi ko. Luminga ako para hanapin yung guard nang may bigla na lang sumagpang sa paa ko sa parteng bukong-bukong. Napasigaw ako sa sakit. Ramdam ko yung pagsigid ng kirot. Pagtingin ko sa paa ko ay nakita kong dumudugo iyon. Yumuko ako uli para silipin yung bata pero nasindak ako nang biglang lumitaw mula sa ilalim ang nakakatakot na anyo ng isang bata. Mabalahibo ang mukha niya at litaw ang matutulis na pangil. Sa takot ko ay sinambilat ko ang anak ko at mabilis na hinila palayo doon habang sumisigaw na tinatawag ang guard. Nagkagulo na rin ang ilang taong nanonood. Paglapit ng guard ay sinabi ko kaagad ang nangyari. Nagbukas ng ilaw at hinanap nila yung batang sinasabi ko pero wala silang nakita. Pero kitang-kita nila ang kagat sa paa na tinamuko. Sinagot naman ng sinehan ang pagpapagamot ko pero wala silang maibigay na paliwanag kung ano yung nilalang na iyon na nakapasok sa loob ng sinihan. Jessa na lang po ang itawag niyo sa akin. Taga-Sampaloc po ako. May isang anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang janitress sa isang public school. Isa po akong dating sex worker sa kahabaan ng Recto Avenue. Aminado po ako na hindi iyon marangal na hanap buhay. Pero sa hirap ng buhay at hirap maghanap ng matinong trabaho, lalo at hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, ayun lang yung naisip kong pinakamadaling pagkakitaan. Hindi ko man gusto pero kumapit ako para lang may maibuhay sa anak ko. Sa trabahong yun ay marami akong hindi magandang experience sa mga naging parokyano ko. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang naging parokyano ko na nagbigay sa akin ng isang makabanindig balahibong karanasan. Nangyari po ito sa isang lumang sinehan sa Recto na kilala na nagpapalabas
ng mga malalaswang pelikula. Habang palakad-lakad doon ay minamatahan ko ang bawat lalaking makita ko. Hindi kasi ako kagaya ng iba na basta na lang nag-aalok sa kahit sino. Kung may choice naman akong mamili, ay namimili din ako kahit papaano. Tumayo ako sa tapat ng isang sinehan habang patingin-tingin sa paligid. Nagsimula akong bumulong-bulong sa mga naispatan kong prospect, pero bigo ako. Tapos naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin, pero wala naman akong makita. Hanggang sa napatingin ako sa kabilang kalsada. Sa pagitan ng mga dumadaang sasakyan ay nahagip ng mata ko ang isang maedad na lalaki na nakatingin sa gawi ko. Para makasiguro na sa akin nga nakatingin ay pasimple ko siyang kinawayan. Tumangulang ito tapos ay tumawid at lumakad patungo sa sinehan. Sa pagkakatingin niya ay nakuha kong ibig niyang sabihin na sumunod ako sa kanya. Medyo hindi ko gusto ang ideya na doon sa loob ng sinehan niya ako pinasunod. Bakit hindi sa motel mukha naman ka akong mapera yung lalaking yun. Nagdalawang isip ako kung susunod sa kanya. Karamihan kasi ng umaakyat doon ay mga gay. Teritoryo nila iyon. Nakatayo siya sa hagdan, hawak ang tiket at tila hinihintay ako. Tinanong ko siya kung bakit doon pero hindi siya sumagot. Kesa tuluyang mabukya, sasakyan ko na lang ang trip ng matanda. Sayang din ka ako yun. Nagtataka lang ako kasi mukhang desente naman yung matanda. Walang-wala sa itsura na mag-aaya at papasok sa ganoong lugar. Pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang dilim ng sinehan, pero nawala ang matanda. Sinanay ko muna ang mata ko sa dilim bago nagpalinga-linga at nagsimulang humakbang. Hindi ko makita ang matanda kaya napikon ako at pumihit na pabalik nang bigla akong bumangga sa isang katawan. Pagtingala ko ay yung matanda pala. Bigla na lang siyang sumulpot. Sa inis ko ay sinita ko siya at sinabihan na kung hindi interesado ay huwag sayangin ang oras ko. At sa halip na sumagot ay walang kibong hinawakan nito ang kamay ko. Napapitlag ako dahil ang lamig ng mga kamay niya. Inakay niya ako papunta sa unahang upuan. Kahit ganoon ang uri ng trabaho ko ay hindi ko pa rin maiwasang mailang sa mga nakita kong eksena doon. Hindi ko alam kung anong trip ng matanda at ako ang napili niya. Gayong mas dapat na yung mga lalaking workers ang kinuha niya. Kung doon pala sa sinehan niya iyon gusto. Nang makaupo kami, ay hindi ko alam kung anong mangyayari at kung paano ko sisimulan. Hindi naman kumikibo ang matanda at hindi rin nagpaparamdam ng gusto niyang mangyari. Noon lang ako naka-encounter ng ganoong klaseng parokyano. Naiilang man ay kinuha ko pa rin ang trabaho ko. Nagsimula akong gumalaw pero pinigilan niya ang kamay ko at sa halip ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ang sabi niya ay magbago na raw ako habang hindi pa huli ang lahat. Nangilabot ako at nanlamig, hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa boses niya na parang galing sa ilalim ng hukay. Napatitig ako sa mukha niya, formal, na tila wala naman sa loob ang sinasabi. Diretsyong nakatingin lang sa screen. Tatanungin ko sana kung sino ba siya nang biglang may kumalabit sa akin. Si Mama Choy, yung baklang bugaw doon. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko doon at sinong kinakausap ko. Itinuro ko sa kanya ang matanda pero wala naman daw siyang taong nakikita. Napatayo ako sa sinabi niya. Nasa harap ko pa ang matanda at nakaupo. Paanong nangyari na hindi niya nakikita? Wala naman sa mukha niyang pagbibiro. Bagkus ay parang natatakot pa nga siya. Sabi niya,
pag-akyat ko pa lang daw sa hagdan ay nagtataka na siya kung bakit parang may kinakausap ako. Pero wala naman siyang nakikita. Kaya sinundan niya raw ako at nakita nga niya na nagsasalita ako na mag-isa doon sa upuan. Natatakot na ako sa sinasabi ni Mama Choy, pero para patunayan ay hinawakan ko ang matanda na wala pa ring katinag-tinag. At ganoon na lang ang pagkasindak ko nang maglagos lang sa katawan niya ang kamay ko. Sa takot ay napatakbo na ako, gayon din si Mama Choy na napasunod sa akin. Ilang taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay isang malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino ang matandang multo na iyon. Bakit siya nagpakita sa akin at bakit niya ako pinagmalasakitan? Isang pagbati po sa mga kapwa ko avid listeners ng channel na to, lalong-lalo na sa ating butihing narrator. Ako po si Neri ng Naik, Cavite. Share ko lang po yung nakakatakot na experience namin ng boyfriend kong si Ethan noong manood kami sa isang sinihan dito sa Cavite. Matagal na po kaming fan ni Ethan ng mga horror stories at hindi naman po kami likas na matatakutin. Kaya nga, ang madalas naming bonding ay ang panunood ng mga nakakatakot na movies. Pero iba pala kapag naka-encounter ka mismo ng mga ganoong klaseng paranormal activities. Mansa rin namin ni Ethan noon, buwan ng July. Inaya niya akong manood ng sine sa isa sa mga mall dito sa Cavite. Insidious yung movie. Ilang linggo nang na-showing yun bago kami nagkaroon ng time manood. Pagpasok sa loob, gaya ng inaasahan na namin, ay hindi nga siya ganoon kapuno. Maganda yung movie, ang daming jump scare at nag-e-enjoy talaga kami. Kaso, kalagitnaan ng movie nang makaramdam ako ng hindi maganda sa tiyan ko. Wala naman akong ibang kinain ng araw na iyon. Hindi ko alam kung saan ako natetense, kung sa movie ba o ano. Basta, bigla na lang akong naging uneasy sa hindi ko malamang dahilan. Sabi ko kay Ethan na mag-CR muna ako. Gusto niya akong samahan pero sabi ko ay doon na lang siya. Nung nakababa na ako ay medyo nagsisi ako na hindi ako nagpasama kay Ethan. Parang sumobra naman yata kasi ang dilim sa bahaging iyon na papunta ng CR. Pero nandoon na ako kaya itinuloy ko na. Pagpasok ko sa CR ay walang katao-tao. Pero mas mabuti nga ayon dahil mahihiya akong magbawas kung may ibang tao doon. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ako. Paglabas ko ng CR ay tiyempong may dumaan palabas. Natigilan ako kasi parang si Ethan yung lumabas na yon. Kasing katawan niya at kakulay ng damit niya. Nagmamadali akong pumunta sa pinto at hinabol yung lalaking lumabas. Naabutan ko pa siya na pumasok sa kabilang pinto na papasok din sa sinihan na iyon. Sinundan ko siya dahil tingin ko talaga ay si Ethan. Pero hindi ko magawang sumigaw at tawagin siya dahil baka mamaya din ay kamukha lang pala. Kasi bakit naman gagawin ni Ethan na lumabas para lang pumasok uli sa kabilang pinto? Pagpasok ko doon, mabuti at medyo maliwanag yung screen kaya nailawan yung daraanan ko. At nahagip ng tingin ko yung lalaki na umupo sa pwesto namin ni Ethan. Tama pala ang tingin ko na si Ethan nga iyon. Pero naisip ko, susunod din pala siya. Bakit umikot pa siya at hindi na lang niya ako hinintay sa labas ng CR? Nang makabalik ako sa upuan ay seryoso na siyang nanunood. Pabiro ko pa siyang tinapik sa balikat at sinita. Kunwari pa kako siya, sa kabilang pinto ba dumaan
para hindi ko mahuli na sumalisi siya ng alis. Pero hindi sumagot si Ethan na parang walang narinig at parang tulala na nakatingin lang sa screen. Kaya bahagya kong nilakasan ang pagtapik at yung boses ko para kunin ang atensyon niya. Pero hindi talaga siya nagre-react. Napipikon na ako nun. Binantaan ko siyang mag-walkout ako kapag hindi siya umayos. Pero wala talaga siyang tinag at yung tayo ko na iyon sabay talikod sa kanya ay nabigla ako sa nakita ko. Si Ethan papasok sa hanay ng kinauupuan ko. Mabilis akong lumingon sa Ethan na seryosong nanonood at si Ethan na bagong dating. Kinilabutan ako at halos manigas ang pangako sa pagkabigla. Bakit dalawa ang Ethan? Nagagalit yung Ethan na bagong dating at tinanong kung saan daw ba ako nanggaling at bakit ako lumabas ng sinihan. Nagtaka ako sa sinabi niya pero hindi ko na nagawang sumagot dahil nasyak ako na dalawang Ethan ang nasa harap ko. Muli akong tinanong ni Ethan na nakatayo kung sino ang kausap ko at bakit nagsasalita akong mag-isa. Nanlalaki na ang ulo ko. Kung ganon ay hindi niya nakikita yung Ethan na nakaupo. Napatingin ako sa Ethan na nakaupo. Nangilabot ako nang makita kong nakatingin na siya sa akin at nakangisi ng nakakatakot. Noon ko na kumpirma na hindi siya ang totoong Ethan, kundi iyong nakatayo at nagagalit. Nanginginig ako sa takot na lumapit na ako sa nakatayong Ethan at sinabihan ko siya na umalis na kami doon kaagad. Nang makalabas na kami ay nagiiyak na kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nabigla si Ethan at sinabi niya na nung inabangan niya ako sa labas ng CR ay hindi ko raw siya pinansin paglabas ko na parang hindi ko siya nakikita. Tinanong daw niya ako kung saan ako pupunta dahil palabas ako ng pinto ng sinihan. Pero sa halip ay diretso raw akong lumabas at pumasok sa kabilang pinto. Hinabol niya ako pero mabilis daw akong nawala. Mabuti at naisipan niyang bumalik at nakita nga raw niya ako na nagsasalitang mag-isa. Kung ganoon ay pareho palang may gumaya sa amin. Nanlalamig kami pareho sa takot nang lumabas ng mall na iyon. Hindi namin sukat akalain na masasalisihan kami at mapaglalaruan kami ng masamang espiritu sa loob ng sinihan na iyon. Magandang araw po. Kamusta po sa lahat ng tagapakinig? Ako po si Amor na taga La Union. Maedad na po ako pero itong pag-social media ang nagiging libangan ko sa ngayon. Lalo na ang pakikinig ng mga horror story sa channel na to. Relate kasi ako sa mga kwentong katatakutan dahil nung bata pa ako ay nakaranas na rin ako niyan. At yun ang gusto kong ibahagi sa mga kapwa ko taga-subaybay. Ang kwento ko ay tungkol sa isang kababalaghan na naranasan ko noong medyo bata pa ako sa isang lumang sinehan sa Malabon. Doon kasi kami nakatira noong araw. Isa ang sinehan na iyon sa 5 kilalang sinehan sa Malabon na dinadayo pa ng mga kalapit bayan. Takilyera po ang nanay ko doon at gwardya naman ang tatay ko. Ako pa lang ang anak nila noon. At dahil wala silang mapag-iiwanan sa akin, ay sinasama na lang nila ako doon araw-araw. Doon na rin kasi ako halos lumaki. At dahil nga takilyera si mama, syempre, lahat ng mga palabas napapanood ko. Hindi ko na lang maalala kung ano yung pinakauna kong napanood doon kasi nung una natatakot pa ako sa loob ng sinehan kasi nga ay madilim. Pero nung masanay ako, baliwala na lang sa akin at
Palaro-laro pa nga ako sa loob. Pero may isang pelikula ako na natatandaan kasi yun yung pinapanood ko nang mangyari yung nakakatakot na karanasan ko. Sa pagkakaalala ko mga 1985 yun. Palabas doon sa sinihan yung pelikula nila Snooki, Maricel at Nora na Lola Basyang. Matagal kong hinintay na maipalabas yun. Kaso, kung kailan malapit na ang showing, saka naman ako nagkasakit. Mahigit 1 linggo ata akong hindi nakapunta sa sinihan noon. Kaya nung gumaling ako at makabalik doon, ay halos kunti na lang ang mga nanonood nun. Sinabihan ako ni nanay na huwag akong masyadong maglilikot dahil nga kagagaling ko lang daw sa sakit. Umaga yon, unang salang pa lang at ordinaryong araw kaya wala pa talagang ganoong tao. Sobrang excited ako noon. Habang nanonood pakuya-kuyakoy pa ako kaya umuuga at tumalangit-ngit yung upuan. Kung minsan naman ay tinataas ko ang paa ko at nag-i-Indian seat. Nang mangawit naman ay sumandal ako ng pahiga. Nasa episode ni Maricel Soriano yun. Natatakutan yun kaya nakatuon talaga doon ang atensyon ko. Minsan ay natatakot ako at napapasigaw sa gulat. Nanlalaki pa ang mata ko habang nakatutok sa malaking screen nang maramdaman ko na parang gumalaw yung upuan sa tabi ko. Dinig ko rin ang bahagyang paglangit-ngit nito na parang may umupo. Natigilan ako at napalingon sa paligid. Wala namang ibang taong dumating. Ako lang mag-isa sa hanay na iyon. Nang biglang magsigawan ang mga tao dahil sa eksena, ay napasabay na rin ako ng sigaw. Kaya nawala ang atensyon ko sa bangko. Pero maya-maya ay bigla uli akong natigilan nang marinig ko uli ang paglangit-ngit ng bangko. Pagtingin ko sa katabing bangko ay nagulat ako nang nakababa na yung sandalan niya. Nawala na ang atensyon ko sa pelikula. Titig na titig ako doon sa bangko kasi parang pakiramdam ko ay may taong nakaupo. Ibinaba ko ang paa ko sa sahig at umayos ng upo habang hindi ko pa rin inaalisan ng tingin ang bangko. Maya-maya ay kitang-kita ko na yung bangko. Sa gawing kanan ko naman lumalangit-ngit. Kasunod ang dahan-dahang pagbaba ng sandalan nito. Napatayo na ako sa takot. Tapos nun ay sunod-sunod nang lumangit-ngit ang may kalumaan ng mga bangko sa paligid ko at sabay-sabay ding nagbabaan ang mga sandalan. Meron sa gilid ko, sa harap at sa likod. Umatras ako pero maging yung bangkong kinasasandalan ko ay bigla ding bumaba. Kasabay ng malakas na sigawan ng mga audience ay ang malakas na sigaw ko rin dahil sa takot. Kahit madilim ay kumaripas ako ng takbo palayo doon. Akala ng mga manonood ay dahil sa palabas kaya ako nagsigaw sa takot. Takang-taka yung tatay ko nang hangos akong lumabas ng sinihan habang nag-iiyak sa takot. Akala din niya ay sa palabas ako natakot. Kaya sabi niya ay hindi naman masyadong nakakatakot yun dahil nakakatawa nga si Maricel Soriano. Hindi kasi ako makapagsalita dahil nanginginig ang katawan ko. Dinaluhan naman ako ni nanay ko at pinakalma. Sa pagitan ng pautal-utal na salita at iyak ay kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa mga bangko. Pinuntahan naman iyon ng tatay ko at nakita niya na nakababa nga ang mga sandalan ng bangko sa pinwestuhan ko. Pero ayaw niyang maniwala na kusang bumaba iyon. Baka daw pinaglaruan ko lang. Pero totoo talaga na kusang nagbabaan ang mga sandalan na parang may mga umupo at nagbabaan nun. Dahil sa takot ay muli akong nilagnat at nang ipatawas ako, sabi ng albularyo ay pinaglaruan daw ako ng mga espiritu doon na nagagambala
sa tuwing naglilikot ako sa loob ng sinehan. Sa batang kagaya ko noon ay talagang nakakatakot makaranas ng ganoon. Kaya naman mula noon ay mailang panahon din na hindi na talaga ako pumapasok ng sinehan. Maliban noong nag-matured na ako at na-overcome ko na yung takot ko. Ako po si Reyna. Numero 1 sa libangan ko ang panonood ng sine. Madalas ay mga kaibigan ng kasama ko. 20 na ako nung panahon na nangyari sa akin ang kababalaghan sa loob mismo ng sinehan. Nagkakasundo naman kaming magkakaibigan sa pelikulang papanoorin namin. Lahat kasi kaming apat ay mahilig sa horror, kaya ayan lagi ang inaabangan naming movie. Mas gusto namin sa sinehan para mas ramdam namin yung takot. Malaki kasi ang screen at malakas ang tunog. At syempre, bonding na rin namin. Diretso kami sa kainan pagkatapos naming manood. Isang beses nga ay nagkayayaan ulit kaming manood. Sa pagkakataong iyon, Filipino horror movie ang palabas. Marami naman ang nanood. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang mall at cinema. Sa umpisa, okay naman ang panunood namin. Nung medyo nasa kalagitnaan na ang palabas, napansin ko na may batang babaeng nakatayo sa dulo ng hanay ng upuan namin. Sabi ko sa kaibigan ko, anong ginagawa ng bata ron? Bakit di paupuin ng magulang? Sabi naman ng kaibigan ko, hayaan ko lang daw. Huwag kong pansinin. Baka trip lang talaga ng bata na tumayo. Nandyan naman siguro yung mga magulang niya. Hindi ko na lang nga pinansin. Ibinalik ko ang mga mata ko sa palabas. Nung doon na sa bandang nakakatakot na eksena, grabe ang tilian ng mga nasa likod namin. Akala mo, andoon din sila sa eksena kung makatili. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalingon. Paglingon ko, nakita ko na naman yung bata. Doon naman siya nakapwesto sa itaas, sa pinakahuling hanay ng mga upuan. Parang nakatulala lang siya. Sa tingin ko, nasa 6 o 7 taong gulang. Nagtaka na ako. Bakit pinapabayaan ng mga magulang na magpagala-gala sa loob ng sinehan ang batang yon? Napakadelikado. Baka biglang may humila. O kaya biglang magkagulo sa sinehan. Tapos malayo sa kanila ang bata. Ako ang natatakot para sa bata. Kahit hindi ko naman kaano-ano. Lalo at babae pa naman. Napansin ng kaibigan ko na panay ang lingon ko sa likod. Tinanong niya ako kung ano daw ba yon. Bakit ang likod ko raw? Sabi ko, yung bata kasing nakatayo dyan kanina sa dulo, nandoon naman sa likuran sa bandang taas pa. Baka mamaya mahulog. Sabi naman ng kaibigan ko, kung yung mga magulang nga raw ay hindi nag-aalala, hinahayaan lang, ako pa ba mag-aalala? Mag-focus na lang daw ako sa palabas dahil sayang ang binayad namin. Hindi na ako umimik, nanood na lang ulit ako. Maya-maya, nagulat kami nang biglang magkagulo. Pinalalabas ang lahat ng nasa sinehan. Hindi talaga namin alam kung anong sanhi ng pagkakagulo doon. May nagsabi na may nagwawala at mayroon daw dalang baril. May nagsabi naman na may sunog daw sa mall. Sa iba kasi natuon ang atensyon ko. Habang palabas na kami, ay nakita ko na nandoon pa rin yung bata. Wala namang lumalapit sa kanya para kunin siya at parang nakatulala pa rin siya. Pupuntahan ko sana pero hinarang ako ng guard. Lumabas na raw ako. Itinuro ko yung bata. Kukunin ko lang kako. Tumingin siya sa direksyon na tinuro ko. Wala raw bata roon. Tapos pilit na niya akong tinataboy palabas.
Naiwan na nga ako ng mga kaibigan ko. Kakaalala ko sa bata. Narinig ko pang sabi ng guard na sila na ang bahala. Walang maiiwan sa sinihan. Pero paano ko makakasiguro? Hindi nga niya nakita yung batang nakatayo sa itaas. Ang ginawa ko, umikot ako sa kabilang side. Tapos patakbo kong nilapitan yung bata. Doon ko na nga naranasan yung kababalaghan na hinding-hindi ko makakalimutan. Habang papalapit ako sa bata para kunin siya, ay unti-unti naman siyang naglalaho sa paningin ko. Yung tipong ang linaw-linaw ko siyang nakikita pero biglang palabo ng palabo hanggang sa tuluyan na nga siyang maglaho. Natigilan ako. Naramdaman ko na lang yung pag-ahon ng takot sa katawan ko mula talampakan hanggang ulo. Tapos, narinig ko na yung sigaw ng guard sa akin. Nang makalabas ako ng sinehan, ay sinalubong ako agad ng 3 kong kaibigan. Napahiwalay kasi ako sa kanila at kanina pa raw nila ako hinahanap. Sa fire exit kasi dumaan yung iba. Yung iba nagkagulo na sa paglabas sa main exit. Hindi talaga namin nalaman yung reason kasi iba-ibang sinasabi nila at hindi na rin namin inalam pa dahil natuon ng kanilang atensyon sa akin nang ikwento ko ang tungkol sa batang nakita ko. Wala rin namang makasagot ng tanong ko tungkol doon. Share ko lang po sa inyo ang naging karanasan ko noon sa loob ng isang sinihan. Wala po sa loob ng mall yun. Sinihan lang talaga. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Edna. Medyo nakakahiya rin po kasi ang nakakatakot kong karanasan sa sinihan na iyon. Lagi po kami ng boyfriend ko noon na itago na lang natin ang tunay na pangalan. Tawagin natin siyang Jess. Naging dating place namin ng sinihan na iyon. Kaya nasanay na kami. Tuwing Webes ay may bagong pinapalabas doon. Kahit ano lang pinapanood namin basta magkasama kami ron. Medyo bata pa kami noon Nasa college pa lang kami. Wala pa kaming work pareho kaya hanggang doon lang yung budget namin. Alam nyo yun yung tipong sa sinihan na yun ay nakakagawa kami ng milagro ng mabilisan. Yung hindi na namin kailangan magbayad ng motel. Hindi naman kasi pwede sa bahay namin dahil hindi pa welcome sa amin noon si Jess. At hindi rin pwede sa kanila kasi marami silang magkakapatid. Wala siyang sariling room. Kaya doon talaga kami sa sinihan nagtatagpo. Hanggang sa mangyari nga ang isang kababalaghan doon sa loob nang hindi ko inaasahan. Habang magkatabi kaming naglalambingan ni Jess sa dulong upuan, ay napansin ko ang isang lalaki sa kabilang hanay ng upuan na nakatingin sa amin. Nainis ako kasi bakit niya kami tinitignan? Bakit hindi niya ituon doon sa palabas ang mata niya? Itinuro ko sa boyfriend ko. Sakto namang pagturo ko ay may dumaan. Kaya naharangan yung lalaki. Sabi niya, hayaan ko na lang. Baka gustong makapanood ng live. Nainis ako sa boyfriend ko noon dahil hindi niya sineryoso ang sinabi ko tungkol sa lalaki. Maya-maya ay nagpaalam sa Jess. Magsi-CR lang daw siya saglit. Naiwan ako mag-isa sa upuan namin. Dahil nasa palabas na ang atensyon ko, hindi ko namalayan na may iba na palang tumabi sa akin. Ang akala ko ay ang boyfriend ko na. Sasandal sana ako nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. Pagtingin ko sa katabi ko ay iyon pala ang lalaking nakita ko kanina sa kabilang hanay na nakatingin sa akin. Pero hindi lang yung pagtabi niya sa akin ang kinagulat ko, kundi yung itsura niya mismo sa malapitan. Paano'y
mukha na siyang bangkay. Humuhulas na ang balat niya, yung tipong naaagnas na. Kaya pala, nakaamoy ako ng masangsang. Napasigaw na ako ng todo. Sunod-sunod na sigaw, kaya alam kong nakuha ko ang atensyon ng lahat. Pero hindi ko alintana iyon. Tuloy ako sa pagsigaw sa takot habang nakatingin sa lalaking katabi ko. Ang lapit-lapit ng mukha niya sa akin at nagdudumilat ang mga mata. Naramdaman ko na lang na may yumakap sa akin. Akala ko yung lalaking agnas pa rin kaya nagpapalag ako. Nagwala talaga ako sa sobrang takot. Pero si Jess na pala yun. Napilit akong pinapakalma. Pinagtitinginan na raw kami. Tinuro ko kaagad yung lalaki. Kaso wala na siya roon sa tabi ko. Nagpalinga-linga ako. Sabi ko, asan na yon? Umiiyak na nga talaga ako noon. Nilapitan na nga kami ng guard. Ikinuwento ko sa kanila yung nakita ko. May tumabi ka ako sa akin na lalaking naaagnas na at amoy nabubulok na nga. Nagkanya-kanya na ng opinyon yung mga nasa paligid namin. May narinig akong nagsabi na baka multo. May narinig din ako nagsabi na baka nag-hallucinate lang daw ako. Napagbintangan pa nga akong nagtitake ng bawal na gamot. Pero hindi ko na pinansin ang mga komento nila. Nanginginig pa kasi ako sa takot. Inakay na ako ng boyfriend ko sa paglabas ng sinehan habang sige pa rin ako sa pag-iyak. Sabi ko sa kanya, hinding-hindi na ako babalik sa sinehan na iyon. Ayoko na ulit matakot ng ganun. Hindi naman horror ang pinapanood namin pero grabe talaga yung takot ko. Muntik na akong himatahin doon. Mula noon ay naglaylaw na kami ni Jess sa panonood ng sine. Sa ngayon ay kami pa rin at may 3 na kaming anak. Kapag naaalala ko yung karanasan kong iyon sa sinehan, si Jess natatawa na lang. Tawagin niyo na lang po akong Lady Ming. Isa po akong lady guard sa isa sa mga sinehan dito sa Quezon City. May naranasan po ako ron na katatakutan. May kalumaan na kasi ang sinehan na iyon kaya nung bago pa lang ako nakapag-duty ron, hindi pa man ako nakakaranas ng kababalaghan doon. Marami na akong kwentong narinig. Kesyo, may naririnig daw na matandang babaeng umiiyak sa CR. Nagpapakita sa loob mismo ng sinehan at madalas daw ay sa banyo. Kaya binalaan ako ng mga kasama ko na mag-ingat. 2 lang daw ang pwedeng mangyari sa akin. Kapag sa akin nagpakita iyon, una ay pwede akong atakihin sa puso at mamatay. Pangalawa ay pwede akong mawala sa katinuan sa sobrang takot. Siyempre, biro lang nila iyon. Basta alam ko sa sarili ko na matapang akong babae. Kaya nga pumasok ako sa pagiging gwardya . Hindi ako takot sa buhay at lalo na sa patay o kahit na multo pa yan. May sabi-sabi na inatake raw sa puso ang matandang iyon nung araw habang nanunood. Kaya ayon, naging multo na siya sa sinehan na iyon. Bago pa lang daw noon ang sinehan. Pero wala namang maipakitang pruweba ang mga kasama ko sa kwentong yun. Parang nagpasalin-salin na lang kaya pinagtatawanan ko lang. Tumagal naman ako roon na wala akong naranasang kababalaghan. Hindi naman nagpakita sa akin yung sinasabi nilang matandang babae. Isang gabi, last full show nun, nagpaalam ako sa mga kasama ko na magsi-CR lang ako. Bigla kasing sumakit yung tiyan ko. May CR sa loob ng cinema kaya doon na ako nag-CR. Nung nasa loob na ako ng cubicle, narinig kong may pumasok sa CR.
Hinihintay ko na makita ko yung paa kasi nasa unahang cubicle ako. Kaya madadaanan ako ng kung sino mang magsi-CR doon. O maski haharap lang sa salamin dahil nasa harap lang din naman ng mga cubicles ang salamin doon. Pero wala akong nakita. Binaliwala ko na lang. Pagbukas ko ng pinto ng cubicle ay nagulat pa ako nang makita ko sa harap mismo ng cubicle ko ang matandang babae. Naguhugas siya ng kamay sa lababo. Hindi naman siya mukhang multo. May reflection pa nga siya sa salamin eh. Ang ipinagtataka ko lang ay yung hindi ko nakita yung paa niya kanina pagpasok niya sa CR. Nagsalamin din ako. Inayos ko ang ponytail ng buhok ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin naman siya tapos lumabas na ako. Balik na ako sa trabaho ko. Kinabukasan, sunod na pag-CR ko. Ganoon ulit ang nangyari. Naupo ako sa cubicle. Narinig ko na may pumasok pero wala akong nakitang paa na naglakad habang nakatingin ako sa ibaba ng cubicle. Tapos paglabas ko ay bumungad ulit sa akin yung matanda na nasa harapan na naman ng salamin. Nginitian na naman niya ako pero hindi ko na nakuhang ngumiti. Bigla na ako nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot sa pagngiti niya sa akin. Paanong nakita ko ulit siya roon? 2 araw ba siyang nanood ng iisang pelikula? Iyon pa rin naman ang damit niya. Bestidang kulay gray. Alangan sa sinehan siya natulog. Hindi na siya umuwi. Napaka-imposible naman. Noon ko lang din napansin yung kakaiba sa mga mata niya. Sakop ng itim na eyeball ang buong mata niya. Walang puti. Namanhid ang katawan ko. Hindi ko agad naigalaw ang kamay ko't binti kahit gusto ko nang kumaripas ng takbo. Pero pinilit kong gumalaw, lalo na nang biglang magkisap-kisap ang ilaw na para talaga akong nasa horror movie. Nag-alakabayo na ako sa pagtakbo palabas ng CR. Hinihingal pa ako nang ikwento ko sa mga kasama ko ang nangyari. Hindi rin sila makapaniwala kasi akala nila sabi-sabi lang talaga ang tungkol sa matandang babae na nagpapakita sa loob ng sinihan at sa CR. Pero sabi naman ng kasamahan kong guard na lalaki, huwag daw kaming maniwala sa multo. Ang totoo raw ay ang masamang espiritu. Ginagamit lang daw ng masamang espiritu ang imahe ng matandang babae para makapanakot. Wala naman daw talagang namatay na matandang babae sa sinihan habang nanonood. Pinaglalaroan lang daw ng masamang espiritu ang isip namin dahil naniniwala nga ang karamihan sa amin sa sinasabing multo. Hindi ko na alam ang totoo. Basta ang sigurado ko lang ay ang nakita ko. Magandang araw po. Ako si Charlotte. 18 pa lang po ako ngayon. Naengganyo po akong ipadala rin ng karanasan ko sa sinihan. Iyon po kasi ang nag-iisang nakakatakot kong karanasan. Pero nagdulot po talaga sa akin ng trauma na manood pa ng sine. Kaya ngayon po ay nagbo-movie marathon na lang po ako sa mga sites at apps na nagpapalabas ng mga pelikula. Bet ko rin po kasi talaga ang horror. Kahit ayoko nang makaranas ng nakakatakot. At iyon nga po ang gusto kong ibahagi sa inyo. 16 pa lang ako nang maranasan ko yon. Kasama ko sina mama at papa, pati kapatid kong bunsong lalaki. Nanood kami ng pelikulang pambata. Masayang masaya kami noon na magkapatid kasi bihira lang naman kaming manood ng sine. Tuwing may okasyon lang. Maayos naman po kaming nakaupo. Wala kaming katabi sa hanay ng upuan namin pero may magkakaibigan na nakaupo sa likuran namin. Siguro nasa 20 pataas yung mga edad nila.
Nakasabay din kasi namin sila sa pila sa pagbili ng tiket kaya natansya ko ang mga edad nila. Paminsan-minsan, napapalingon ako sa kanila kasi ang iingay nila. Ang lakas nilang sumigaw at magtawanan. Pansin ko lang na isa sa kanila parang hindi nakikisaya. Nakatulala lang. Nung malapit nang matapos ang pelikula, naramdaman ko na lang na parang may malamig na hangin sa batok ko. Parang hinipan ako. Kinilabutan ako na may halong inis. Lilingon sana ako para sitahin kung sino man ang may gawa nun. Pero bago pa ako makalingon, ay bigla na lang may sumakal sa akin mula sa likuran. Nagulat ako. Nagsigawan ang mga babae sa likuran namin, pati sina mama at papa. Habang ako naman ay umapalag, pero ni hindi makapagsalita dahil sa pagkakasakal sa akin. Ang higpit, hindi nila matanggal ang kamay kahit nagtulong-tulong na sila. Si papa nga, nasuntok niya na yung babae, ay hindi pa rin matanggal ang kamay sa leeg ko. Kakaiba talaga ang puwersa niya. Hindi mo iisipin na babae. Kahit yata lalaki, hindi ganoon ang puwersa. Hindi normal. Akala ko talaga mamamatay na ako. Hindi ko na alam kung ilan silang nagtulong-tulong para matanggal ang pagkakasakal sa akin ng babae. Nandoon na rin ang mga guards. Nagkanda ubo-ubo na ako sa nangyari. Yumakap ako agad kay mama. Iyak ako ng iyak. Tapos yung babae, inilabas nila ng sinihan na nagwawala pa rin. Hindi na namin alam kung saan dinala. Kwento ng isa sa mga kaibigan ng babae na nakausap namin doon nasa labas ng sinihan. Okay naman daw ang kaibigan nila nung pumasok sila sa sinihan. Kita ko nga na masaya silang lahat sa pila. Mula lang daw nung nagpaalam na mag-CR, pagbalik ay natahimik na raw. Hindi na nila makausap. Akala nila sumama lang ang pakiramdam. Inalok pa nga nila ng paracetamol. May baon kasi yung isa sa kanila lagi ng gamot. Pero tinanggihan lang. Hinayaan na lang nila kasi iniisip nila maya-maya lang ay mababago na ulit ang mood niya. Akala pa nga ng isa sa mga kaibigan nila ay pinaprank sila. Tinatakot ba? Kaya nabigla rin sila nang biglang tumayo at sakalin ako. Tingin nung kausap namin ay nasa niban. Kung saan galing ang sumanib, hindi niya masiguro. Pero baka raw sa CR. Gusto sana ni Papa na i-demand ang babae. Pero pinigilan siya ni Mama. Halata naman daw na nawala sa sarili. Ipagdasal na lang daw namin na maging okay na yung babae. At ipagpasalamat na lang namin na okay lang din ako. Sa pisikal, naging okay naman ako. Pero sa emosyonal, hindi. Talagang dinala ko ang trauma hanggang ngayon. Hindi na po ako pumapasok ng sinihan kahit gustong-gusto ko pa ang palabas. Inaabangan ko na lang sa mga apps. Sa tuwing nakakapanood din ako ng mga taong nasasaniban, ay hindi ko maaring hindi ko maalala yung babaeng na nakalo sa akin sa loob ng sinihan. Judy na lang po ang itawag niyo sa akin. Nagbakasyon po sa amin ng lola ko isang beses. Mama po siya ng papa ko at taga malayong probinsya. Sina mama at papa parehong busy sa trabaho. May ate ako pero may pamilya na. Tapos ang kuya ko naman, laging busy sa girlfriend niya. Nagkataon naman na sem break noon kaya ako ang sinabihan ni mama na ipasyal si Lola Kenya sa mall para malibang daw. Alam ni mama na mahilig din akong magpunta ng mall kaya napapayag niya ako agad.
Yun nga lang, para akong may kasamang bata. Si Lola Kenya kasi, kailangan ko pang akayin. Mabagal na kasi siyang maglakad. Pero, masaya naman siyang kasama. Marami kasing kwento. Madaldal. Nang mapadaan kami sa sinihan, naisipan kong manood kami. Tutal, maaga pa naman. Hindi ko naman akalain na doon magkakalat ng lagim ang lola ko. Hindi lagim na iniisip niyo kundi yung lagim na kung ano-ano ang lumalabas sa bibig niya na nakakatakot. Pati ang ibang tao nadamay. Pagpasok pa lang kasi namin ng sinihan, bigla na siyang nagsalita na marami raw palang multo roon. Dapat daw hindi na kami pumasok. Napakunot ako ng noo. Sabi ko, Lola, walang multo ron. Sinihan yun. Pero iginiit niya na meron siyang mga nakikita. May nakasalubong pangaraw kami. Sabi ko naman, tao ang nakasalubong namin. Baka bibili lang yun sa labas o kaya pupunta sa CR. Hindi yun multo. Hindi raw yun. Ang tinutukoy niya ay yung sumusunod sa tao na nakasalubong namin. Napabuntong hininga na lang ako. May nadaanan kaming couple na nagtutukaan sa dilim. Sukat pati yun ay napansin ni Lola. As in, kinalabit pa niya yung babae at sabi niya wala raw ulo yung lalaki. Kaya pag uwi nila ay dapat daw sunugin ng lalaki ang suot na damit para makaligtas daw. Nagkatinginan tuloy ang dalawa. Tapos nagalit kay Lola yung lalaki. Pinaalis na kami. Ako na lang ang humingi ng pasensya. Hiyang-hiya ako sa ginawa ni Lola. Nung nakaupo na kami sa upuan, sinabihan niya ako na lumipat daw kami ng upuan. Sabi ko, bakit? May katabi raw kasi kaming multo. Nasa kaliwa ko raw. Natakot ako sa sinabi ni Lola. Dahan-dahan akong tumingin sa kaliwa ko. Pero wala naman akong nakitang iba kundi ang bakanting upuan. Sabi ko, hindi kami pwedeng lumipat dahil may nakalagay sa tiket namin kung saan lang kami dapat maupo. Akala ko na nahimik na si Lola. Pero nakita ko na lang na nakapikit na pala siya at nagdarasal. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Bakit siya nagdarasal sa halip na manood na lang at mag-enjoy? Sabi niya, kailangan niyang magdasal dahil yung multo raw sa tabi ko ay hindi umaalis. Kaya kailangan niyang labanan ng dasal. Sinabihan pa niya ako na magdasal din daw ako. Dahil naman sa takot ko, sabi ko kay Lola, palit na lang kami ng upuan. Pumayag naman siya kasi mas matapang siya kesa sa akin. Hindi tuloy ako makapag-focus sa pinapanood namin kahit nagpalit na kami ng upuan. Naiisip ko pa rin ang multo na sinabi ni Lola na nasa tabi namin. Maya-maya ay kinalabit ako ni Lola. Effective daw ang pagdarasal namin. Umalis na raw yung multo. Nakaalis naman kami ng sinihan at nakauwi ng ligtas. Pag-uwi namin, kinuwento ko kina mama at papa yung mga sinabi ni Lola, pati ron sa magjowang nagtutukaan sa dilim. Sabi ni Papa, ganoon daw talaga si Lola Kenya. Kasi dati palang albularya si Lola. Nakakakita raw talaga ng mga kakaibang nilalang, pati na mga multo. Marami na rin daw nakalaban na mga aswang, maligno at engkanto ang lola ko. Nasa 30 pa lang daw si Lola nang magsimula sa pagiging albularya. At huminto lang daw nung nasa 70 mahigit na. Kasi muntik na niyang ikamatay nang makakalaban ng malakas na engkanto sa probinsya nila. Hindi naman daw sa
natakot si Lolang mamatay, kundi natakot siya para sa mga anak niya dahil ang mga anak daw niya ang isa-isang ginagantihan nung engkanto. Kaya nakipagkasundo si Lola ron. Marami pang kwento si Papa tungkol kay Lola. Mahaba kaya hindi ko na maibabahagi lahat sa inyo. Sa ibang pagkakataon na po ulit. Sabi ko kay Mama, ayoko na ulit isama si Lola sa madidilim na lugar, gaya ng sinihan. Kasi baka kung ano-ano na naman ang makita niya.